Ito pong isang topic natin, ano, yung pangalawang topic natin, hardcore dilawan. Hardcore kakamping, mga kababayan. Eh, kilala naman po natin 'to si Maria Ressa, 'no? Eh, sumasaludo ho sa ating presidente Bongbong Marcos, mga bossing. Kaya lang po, wait lang, 'no? Meron po dito sa ating sa ating channel, mga bossing, na mga kaibigan, may mga nagiging nakakatalakayan na po tayong mga kakamping, mga boss. Ako, naniniwala ako sa kanila, 100% na sila ay sumasaludo, sumusuporta sa ating Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan. At kita naman po at napaparamdam naman po nila diyan sa comment section. Ang tanong, Maria Ressa, ito, totoo po kaya talaga, no, na 100% na naniniwala siya sa ating presidente? Or baka medyo sumisip-sip lang si Maria Ressa, mga kababayan. Bakit po? Magiging balanse po tayo dito. Magiging patas po tayo dito, mga kababayan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, no, hindi pa nauupo si PBBM. Kumbaga may kaso siya eh, no? Nakalimutan ko na yung pangalan, mga bossing, nung kaso niya. Pero pribadong citizen din po, mga kababayan. Si Wilfredo Keng. O yan. Keng o Ong, Wilfredo Ong. Nandoon lang po sa dalawa yung apelido na yon. So yung kaso niyang yon sa pribadong individual po, mga bossing. Ganyan, bla 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 bla. So ang tanong natin dito, mga kababayan, is kung totoo kaya talaga, no, na si Maria Ressa ng Rappler, o yan, nakalagay, Maria Ressa, Rappler boss. Eh, totoo at 100% na naniniwala dito sa sinabi niya. I believe President Bongbong Marcos' success will be our success. Ayan, ha? Oh. Unang-una, mga bossing, hindi kaya medyo sumisip-sip siya para ma-acquit yung kaso niya na isa? Unang-una, puro unang-una, ano? Dapat may pangalawa naman, oh. Kung yun ang iniisip niya, malabo po, mga kababayan. Bakit to eh? Hindi naman ang presidente ang mag-a-acquit dyan eh. Hindi naman ang presidente ang magsasabi, okay, wala nang kaso, tanggalin na, tapusin na ang kaso ni Maria Ressa. Hindi po. Ang korte pa din po, mga kababayan. Di ba? Pangalawa, kung sakali naman na totoo na sumusuporta na si Maria Ressa, no, Rappler boss sa ating Pangulo, edi very good. Dahil hindi po naman lingid sa ating kaalaman, mga bossing, eh umpisa na din po na nag-unite ang mga kakamping at ang administrasyon. Hindi lang po sinasabi ng dalawang kampo na, oh, talagang 100% na kami na naniniwala kay PBBM. Hindi man po sinasabi ng ganoon, mga kababayan, pero po, bakit hindi nila sinasabi? Eh kasi nangaagaw ng pwesto eh. No? Nangaagaw ng pwesto yung ano, yung mga opposition. So pag sinabi ni Senator Risa Hontiveros, okay, no? Ang pangulo natin eh okay. Pasado sa akin ang ating pangulo. Pag ganoon, eh di syempre kakampi na po ng gobyerno sila. Wala nang oposisyon. So pag binitawan ho nila yon, mga kababayan, at 100% sinabi sa atin, okay na, unite, kakamping. At ang pula, entra na ho yung mga mapanirang grupo. Aagawin na po ng tuluyan, mga kababayan. No? Yung oposisyon. Ayan. Pilit ho nilang sinasabi, mga bossing, na kami ang oposisyon. Kahit naman po, wala namang pong patunay na totoong oposisyon sila. Di ho ba, mga kababayan? Paano pong magiging oposisyon sila? Ang oposisyon po, mga bossing, kagaya po, no, ng mga kakamping, no, o yung dati nating tinatawag na mga dilawan. Totoong oposisyon po, kapag okay sa kanila ang ginagawa ng presidente, kapag thumbs up o like nila, o aprobado sa kanila ang ginagawa ng presidente at alam nila na ito po ay ikauunlad ng bayang Pilipinas, ikaangat po ng bansang Pilipinas, go sila, support sila.
Hindi ho sila magsasabi ng, ayaw namin diyan, eh, ganito, ganyan. Na mismo pong nakikita natin mga kababayan sa mga DDS o mga OTAP supporters po. Ano? Ang mga kakamping nakikita po natin at naririnig, talagang ano sila, very vocal sila na kakamping ako, pero sinusuportahan ko ang ating Pangulo. Kasi isa lang din po ang layunin, mga kababayan, ng oposisyon at administrasyon. Iisa po ang layunin niyan, na paangatin po na muling pumunta sa tuktok, no, ang estado ng Pilipinas. Subalit meron lang po silang magkaibang paniniwala, mga kababayan. Pero kapagka ang oposisyon, tunay na oposisyon sinasabi ko. Pero pag ang tunay na oposisyon ay naramdaman nila, no, na ang Pangulo ay tama ang ginagawa, sila po ay susuporta. Ano po ba ang nakikita natin dito sa mga DDS o mga OTAP supporters po? Bakit ba't OTAP supporters ang tawag natin diyan? Mga alagad ni Kibuloy yan, eh. Oo. Di mahihilig ho sa OTAP, no? Mga, ewan ko, tanong nyo sa kanila kung kumakain sila ng kung kumakain sila ng kanin. Tingin ko po, yung iba dyan, hindi. Bakit? Paulit-ulit ho na naghahanap ng 20 pesos na bigas, eh. Parang sobrang problema po nila yung pag lumagpas ng 20 pesos yung bigas, hindi na ho sila kakain. O, otap-otap na lang. Di ba? Pa-otap-otap na lang, mga kababayan. Tsaka ho ang pagkakaiba ng mga DDS at OTAP supporters, mga bossing, pag yan nag-comment dyan sa comment section, maniwala po kayo, hindi ka kakabahan, eh. No? Paano ang i-comment niya? Bayaran ka, i-comment niyan bangag din tong vlogger na to. Mga ganun lang ho, mga bossing. Dati ho, nung panahon, nung eleksyon, mga kababayan, pag ho, yung mga kakamping ang nagkomento, minsan mapapaisip ka, nako, baka hindi ko masagot to, eh. So nakikita nyo po yung diferensya doon sa mga supporter pa lang at doon sa kanilang mga politiko pa lang po, mga kababayan. Di ba? Yung isa, mga tunay na opposition, no? At maayos, talagang kapag ang kakamping ang nagkomento, mga bossing, straight to the point kung ano yung topic. Dito, sa mga DDS, ang topic mo na ang topic mo, West Philippine Sea, tapos ang comment sa iyo, ano ba yun? Hair follicle test sa Pangulo. Di ho ba ang lalayo, mga kababayan? Bago natin iiwan tong topic na to, uulitin ho natin ang katanungan, dalawa, no? Totoo ho kaya na 100% itong si Maria Ressa talagang naniniwala sa ating Pangulo. I believe success will be our success. Kapag tama naman ho, mga kababayan, pag nagtagumpay ho ang Pangulong Bongbong Marcos, tagumpay po ng bansang Pilipinas at tagumpay po ng bawat Pilipino, mga kababayan. Ayan. Or baka sumisip-sip lang po, mga bossing, para ma-acquit doon sa kanyang kaso, which is hindi naman po ang Pangulo ang magdedesisyon doon sa kanyang kaso.